Hi everyone, it's me again, Yongski. So pag-uusapan na naman ulit natin itong si Kim Cho. Meron kasing bake shop sa Davao City na ang pangalan ng bake shop ay Jolly's Bake Shop. Tapos itong si Kim Cho ay endorsers pala ng Jolly's Bake Shop. So, ibig sabihin, pag endorsers ka ng isang business, maliit man or malaki, expected na makikita ang iyong pagmumukha sa loob at sa labas ng business establishment. Kasi nga, endorsers ka ng isang business. So, ang nangyayari ngayon sa Jolly's Bake Shop sa Davao City ay tinakpan ang mukha ni Kim Cho as an endorser. Bakit nga ba tinakpan ang mukha ni Kim Cho? Kasi nga itong si Kim Cho ay nag-viral kamakailan sa kanyang sinabi sa It's Showtime na ang kanyang sinabi ay deserve. At para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila, ang masasabi namin, deserve. So nag-react kaagad ang mga tao, nagalit kaagad ang mga tao, binabash kaagad siya ng mga tao kasi ang pagkakaintindi ng mga tao nung sinabi niya ang salitang deserve ay sinasadya niya ito para ito sa kasalukuyang nangyayari sa ating former president na si Rodrigo Duterte. So, ang ginawa ng may-ari ng Jolly's Bake Shop sa Davao City ay mas pinili niyang takpan ang mukha ni Kim Cho. Kasi nga, ayaw niyang ma-involve sa issue ni Kim Cho. Ganyan naman talaga when it comes to business. Like for example lang to ha. Ako ang may-ari ng Jolly's Bake Shop. Tapos si Kim Cho kinuha ko bilang endorser ng aking business. Tapos itong si Kim Cho ay nagkaroon ng issue. Of course, maraming galit sa kanya, maraming nambaba sa kanya. Tapos ako bilang isang negosyante, ayaw kong ma-involve sa issue ni Kim Cho. Kasi nga maraming galit sa kanyang tao, baka maapektuhan ang business ko, baka mawalan din ako ng customer. So ang mabuting paraan na dapat kong gawin ay mas pipiliin kong takpan ang mukha ni Kim Cho bilang endorser ng aking business. Kasi pag negosyante ka, meron pong kasabihan na business is business. So, mas kailangan ko ng maraming customer para bibili sa aking paninda, para magkaroon ako ng maraming pera, para ma-sustain ko ang aking business, para mas maipalago ko ang aking business, at para magkaroon ako ng pera para pangsweldo ng aking mga empleyado. So, mas pipiliin ko ang aking business kaysa ma-involve sa issue ni Kim Cho. Pagdating ng panahon na magiging okay na ang lahat, ngayon ang gagawin ko, dahil binayaran ko si Kim Cho bilang isang endorser ng aking business, ang gagawin ko ay tatanggalin ko na ang tinakip sa mukha niya. Kasi nga wala na siyang issue, na wala na yung issue sa kanya. Of course, business as usual. Ganyan pagdating sa negosyo. Ngayon, ang masasabi ko kay Kim Cho, hanggat maari, iwasan niya ang mga issue na pwedeng ikasisira ng career niya. Iwasan niyang ma-involve sa political issue, iwasan niyang ma-involve sa kung ano-anong issue na pwedeng ikasira ng kanyang career. Okay? Kasi may possibility na mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng endorsement, or kung ano-ano. So, ibig sabihin, hanap buhay niya yan. Dapat niyang tandaan na kumikita siya bilang isang celebrity. Once na ang celebrity ay nagkakamali at hindi na mabibigyan ng second chance, mahirap po yan. Baka mawalan ka ng lahat. Remember, dyan ka kumikita. Trabaho mo yan. So, ibig sabihin, kailangan ingatan mo ang iyong image as a celebrity. Kasi dyan ka kumikita ng maraming pera. Okay? Sana ay meron kayong natutunan sa aking mga sinishare at sana ay napasaya ko kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kita-kits ulit tayo sa susunod kong vlog. Bye!